Hi, hello, good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. For today's video, ang video po na ito ay patungkol sa nakaraan. Hindi po, ito pong video na to ay nung undas. Ayan. October 30 pa lang po, nagpe-prepare na ako para makagawa ng bulaklak para sa aking papa, para sa aking lola apo, at aking tatang. Ang galing, 'di ba? Lola Apo is Kapampangan in Tagalog ng pagtawag natin sa ating mga lola. Lola is grandmother, Tagalog po is lola nga, 'di ba? Apo is Kapampangan po ng lola. Pero dahil ako po ay laking Tagalog, tapos naririnig ko po ang mga pinsan ko, ang kwento daw po kaya po natawag si Lola Apo na Lola Apo dahil daw po akala ko Apo po ang pangalan ng lola ko. Nag-start po doon yon Lola Apo hanggang sa lumaki po ako. Lola Apo pa din po ang tawag ko sa lola ko. Ako po ay alagang-alaga ng aking lola, no? Panganay po kasi ako sa mga babaeng apo niya. Unang apong babae, kumbaga. Tapos po, ang tawag ko po sa lolo ko is hindi ko po siya tinawag na lolo o ingkong. Ang tawag ko po sa kanya ay tatang. Kapampangan po yun na tawag ay tatay, kaya po ang tawag nila tatang. Kaya nga po ang sabi ng aking mga magulang at aking mga tita, wala daw pong naging apo ang aking lolo dahil ang dami niya daw pong anak gawa ng ang tawag nga po namin sa kanila ay tatang at lola apo. Pero guys, maliban dyan, syempre po, ako po is daddy's girl. Sobrang daddy's girl po din po ako. At hanggang ngayon po, kahit wala na po ang papa ko, gusto ko na paparamdam ko pa rin po sa kanya ang pagmamahal ko. Yun po yung pagpapakita po ng pagmamahal ko sa kanila sa pamamagitan po ng, mga simpleng bagay na ganyan. Alam nyo ba guys na sobrang mahal na mahal na mahal na mahal ko po ang papa ko. Yan po yung kakampi ko sa lahat ng bagay. Yan po yung sandalan ko, sandigan ko. Yan po yung laging nandyan para sa akin. Yan po yung kakampi ko. At yan po yung taong lagi ko pong malalapitan sa anumang problema. Nag-post nga po ako sa aking social media account at babasahin ko na lang po ito para sa inyo. People may see or see me happy, but grief never ends, it's only change. Most people do not understand grief unless they have experienced it. I can't get over that I lost my father, but I get beyond it. My papa or dad has been gone for the last 4 years, and I'm still tear up when I think about him. Such a thing as something that one never fully get over, and it's okay. Para sa akin, no, okay po yan kasi ang sakit sa isang anak na mawalan ng ama. Lalo na po sa part ko na sobrang close na close ko sa papa ko. Sobrang mahal na mahal ko po yung papa ko. Siya po yung aking sumbungan, siya po yung aking best buddy, siya po yung aking first love. Siya din po yung standard ko para mahanap si Mr. Right. So, I give myself time and space to grieve in my own way. No one knows po na umiiyak ako gabi-gabi, na kinakausap ko pa din yung papa ko kahit na alam ko naman na wala akong makukuhang sagot sa kanya. Ano naman, at least I know na kausap ko siya, nasasabi ko lahat ng hinanakit ko sa kanya. I mean, mga hinanakit ko ha, wala akong hinanakit sa papa ko. You know what guys, nung buhay yung papa ko, sobrang supportive niya, pageant, modeling, dance contest, o kahit anumang contest na alam kong kaya ko. Siya yung number 1 supporter ko. Siya yung palaging nariyan para sa akin. Sila po ng mama at kapatid ko. Hindi nyo man madalas makita sa video yung kapatid ko, pero sobrang suportado niya po ako sa lahat ng bagay na ginagawa ko.
May pagka-introvert lang po siya. Actually, pareho kami. Pero in my case, ginagawa ko po ang lahat lalo na sa outside world na po ako. When I say outside world, eto na po ako nagtatrabaho. Dagdag mo pa nagpa-pageant, nagmo-modeling at kung ano-ano pa pong racket ang pinapasok ko. And it's all because of my papa. There's no set timeline and everyone process things differently. Kanya-kanya po tayo ng proseso kung paano po tayo maka-move on. Pero ako po, aminado ako, hindi pa po ako nakaka-move on. Pero nag-move forward na po ako. Para sa akin po kasi, ang moving on is parang kalimutan mo na yung nakaraan mo. 'Di ba? Sa akin po, move forward. Kumbaga, uusog lang ako ng konti pero mananatili ka sa puso ko. Yun po ang proper way na ginagawa ko para kahit papano maibsan yung lungkot. Pero sa gusto't ayaw ko, malulungkot pa rin po ako dahil wala na po yung aking Superman o yung aking super dad. So I make sure to remember to give myself permission to feel what is you are feeling. Because whatever you're feeling, they are valid. And I don't force myself in that situation. Hindi ko po pino-force yung sarili ko kasi alam ko sa buhay ko na to, sa tanda ko po na to, na hinahanap-hanap ko pa din po yung kalinga ng papa ko. Hindi po nagkukulang ang mama ko sa pagiging ina't ama niya sa aming magkapatid. Pero kahit saan man po ang angulo natin hanapin, naiiyak ako. Hinahanap-hanap ko pa din yung papa ko. Yung papa ko na palaging nariyan para sa akin, yung papa ko na laging sumusuporta sa akin, yung papa ko na sumbungan ko. Kaya sa simpleng bagay na paggawa ng bulaklak na to, naiiyak talaga ang bayan. So, Nag-voice over lang ako. Thank you so much po. Ano yung ASMR? Hindi na ako gagamit ng gunting. Kakagating lang namin ng cemetery. Oh my gosh. It's really 1,000 pieces. So, thank you so much. Naway mabuo ko to. Bye. Voice over lang ako, naiyak ako. May cut siya, no? Kasi sunod-sunod yung video na yan. So, meron kasi akong dumating na package from Taiwanderful PH. Thank you so much po sa aking BT21. And ayan guys, pinasyalan na po namin ng aking papa. Ang aking mahal na papa. Pinapaalaga po namin siya para yung Bermuda niya is maganda palagi. Ayan. Apakainit po pero wala kaming pakisa. Basta ang mahalaga po sa amin is makapiling namin ng lola at ang papa ko. Ayan, nauna po kami nag-visit sa lola ko, no? Yung mga pictures na yan. Una namin binisita yung lola ko. Bago kami bumisita sa papa ko kasi halos umaga hanggang gabi na kami dun kay papa. So, ayan na po yung ginawa naming flowers ni mommy. And to my Papa in heaven, no words can explain pa or express how much I miss you. I love you so much, Papa. We will see each other again. Not now, but I know we will see each other talaga. I still need to become a doctor for you. I love you, Papa, and please, kahit alam kong okay ka dyan, please take care of yourself. I love you so much and watch ka lang dyan. Mahal na mahal na mahal na mahal kita, Papa. You're the best dad ever. You're my first love and first love never, never die.
See guys, how much my mom loved my papa. Sobrang mahal na mahal ng mama ko ang papa ko. Kaya thank you, mommy, for always with us and for taking care of us. Mahal na mahal ka po rin namin. So, ayan na yung mga photos ng aking papa, guys. And, at night, pumunta po kami. At night ba yun? Basta, mga nakaraang araw din. Kasunod siya ng November 1, I think it's November 4 yata yun, or 2, 3, hindi ko na maalala. 3 or 4 po yata, yun. Ang ganda ng pailaw, di ba? Hi, Papa! I love you! Mahal na mahal ko po yung gwapo na yan. Yung aking macho man. Ang aking papa. Ang aking the best papa in the whole world. So, picture tayo, Papa. And picture tayo, Mommy. And at night, pumunta po kami sa Dia Town. Pumunta po kami sa Dia Cafe. Ilalagay ko din dito yung picture ni Mommy Jo. Wala kaming picture ni Mommy Precious. Pero thank you so much po. My friend, yung friend ko ay sinundo niya ako at namasyal kami dito. We've been friends for almost 15 years and nag-meet kami ulit. Good thing. So, here we go. Watch until the end. Bye! Thank you, Mommy Jo. Thank you.